yung patay gutom na idea kay Winston. Tapos, niregister ko yung domain, nag-install ako ng WordPress. Tapos, in-invite ko na yung mga patay gutom, kaya sila nagpo-post. Pero hindi ako. Nakapangalan lang sa akin yung domain. Sige na, tayo kayo. Patay gutom, sire. Si Anda, si Fitz. Paano nag-umpisa? Hindi ko din alam eh. Yung totoong storya. Kasi ganito yun, sabi namin, yung yung Manila Foodistas, ang lakas ng vlog nila. Tapos sabi namin, wala tayong food vlog. Tapos since Batang Yagit, magandang food vlog ni Batang Yagit, patay gutom. So kaya yun, when he went to Cebu, kasi last year I was in Cebu, tapos when he went to Cebu, parang dun ko inopen yung idea, ibuksan natin pataygutom.com. Eh since wala akong internet sa Cebu, puro ako sa Cebu. So siya yung pinaregister ko ng pataygutom.com. So that's how Pataygutom started. Group blog, tapos parang nung umpisa konti pa lang kami, so nagpo-post lang, nagko-contribute kung, like for example, pumunta siya sa restaurant na ito, susulat niya, and then hanggang sa later on, we started inviting people to write for us. So, medyo marami na yung contents ngayon. And then, yung notable na thing about Patay Gutom, we don't only review restaurants, we also post our original Pachams recipes. Yung Pachams, yun yung mga pachamba-chamba recipes na. So, ayun. Meron pang isang patay gutom, si Millionaire Reacts. Yun na. Wala na akong makwento. Bale, yung patay gutom, doon ko ginawa yun sa Krispy Kreme habang nakaupo. Tapos, nandun sila Ed. Sino pa yung kasama ka? Si Aiden. Yun na. Tapos, nag-post ako ng first post. Tapos, may nag-post kami sa About Me na nag-i-invite kami ng sino pang gusto maging patay gutom. Kaya, ayun, may mga nag-apply din. Tapos yung iba sabi nila sobrang dami daw, sabi ni Mika. Kaya, kinlose ko na yung patay gutom na application. Oo, dahil kay Mika, kaya wala ng bagong patay gutom. Kaya sisihin niyo siya. Pero wala siya dito ngayon eh. Kaya, Hello. Ako nag-join ako sa Patay Gutom kasi kailangan ko ng link farm eh. Sige, I will be honest. Una-una, madalas kami magkwentuhan ni Jess online. And sinasabi ko, marami akong napupuntang mga restaurants, pero wala kasi akong food blog. Tapos, ayoko namang gumastos for a domain. So sabi ko, meron kayatang blog na hindi naman masyadong nagagamit. Diyan na lang ako makikipost. Meron pa siyang additional advantage na pwede kong gamiting link farm. Pwede ko i-link yung blog ko doon, di ba? And that was the time na konti pa lang tayo noon eh. So, eventually, na-realize ko, kasi I always talk about yung making money online, business. Minsan nakaka-stress. So, ang patay gutom, stress reliever ko. Minsan, masarap magsulat lang ng yung gusto mo lang. Kung mapapansin nyo, wala namang, meron ba? Wala namang chitika yan. Walang income generating, hindi siya kumikita, parang for the love of food lang. So, eventually, naging part na rin ng ng habit ko na pag kumakain, pinipicturean yung pagkain. Yun. Hanggang sa nagkaroon na rin ng paano ba yan? Popularity among other vloggers na nagustuhan na nila yung mga sinusulat namin. Siguro that's one proof na pag ang sinusulat mo is yung something na gusto mo, nakikita ng tao yung sincerity na napapaano sila na, oy, okay to ah. Yun yung reason kung ba't sumali ako.